Magandang gabi at maligayang pagdating sa ating paglalakbay gabi-gabi. Natatahakin natin ang oras at espasyo. Komportable na kayo? Ibigay natin sa ating isipan ang kalayaan na lumipad patungo sa pinakamalayong sulok ng universo. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bulong mula sa kawalan. Sandaling isipin natin, sa loob ng maraming dekada, tahimik na nakikinig ang sangkatauhan sa napakalawak na katahimikan ng kalawakan. Ipinadadala natin ang ating mga tanong, ang ating pag-asa, at maging ang ating kalungkutan. At bigla, isang gabi, sa isang ordinaryong gabi ng tag-araw, mula sa kalaliman ng kawalan, may dumating na sagot. Maikli, mahiwaga, ngunit napakalinaw. At pagkatapos noon, katahimikan ulit sa loob ng 40 taon. Ano kaya ang mararamdaman ninyo kung malaman natin na ang senyas na iyon ay posibleng naulit, na ang kalawakan ay muling nakipag-usap sa atin? Sa sleep lecture na ito, lalakbayin natin ang kasaysayan ng pinakamisteryosong radio signal sa kasaysayan ng tao, ang senyal na tinawag na wow. Susuriin natin ito mula simula hanggang ngayon, i-explore ang bawat teorya at susubukang intindihin. Mensahe ba ito ng nilalang mula sa ibang planeta o sadyang kakaiba lang na laro ng kalikasan? Humanda na kayo dahil ang ating paglalakbay patungo sa mga bituin ay magsisimula na. Para lubusan nating maunawaan ang kahalagahan ng pangyayaring ito, bumalik tayo sa nakaraan, sa panahong tila mas malapit ang kalawakan at ang pangarap na makipag-ugnayan sa ibang sibilisasyon ay bahagi na ng ating kultura. Taong 1977, 1977, noon, ang mundo ay nabubuhay sa tugtog ng disko. Nag-iingay sa mga sinehan ang Star Wars at ang sangkatauhan ay nakatutok, kinakabahan sa paglalakbay ng mga Voyager spacecrafts patungo sa dulo ng solar system. Kasabay nito, sa estado ng Ohio, tahimik at walang kaingay-ingay na nagtatrabaho ang isang radio telescope na may palayaw na Big Ear, malaking tainga. Pag-aari ito ng Ohio State University at isa sa iilang instrumento sa mundo na ang pangunahing trabaho ay makinig sa kalawakan sa ilalim ng Project SETI, ang paghahanap sa extraterrestrial intelligence. Pinamumunuan ni Frank Drake, ang sikat na astronomo, ang proyekto, habang sinisiguro naman ng isang grupo ng mga voluntaryo at siyentipiko ang pang-araw-araw na pagsusuri ng datos. Isa sa kanila si Jerry Eman, isang astronomo. Ang kanyang trabaho ay tingnan ang walang katapusang serye ng mga printout ng datos. Isang trabahong paulit-ulit, halos pang meditasyon. Isinasalin ng computer ang intensity ng radio signal sa alphanumeric code. At ang misyon ni Eman ay maghanap ng anumang anomalya sa daloy ng mga simbolo. Ang paglihis mula sa normal na ingay, background noise, ng universo. Libo-libong pahina ng tila walang kabuluhang mga numero at letra. Walang umaasa ng himala. Sa panahong iyon, ang Project SETI ay mas itinuturing na gawa ng pananampalataya kaysa isang seryosong programa sa agham. Pero saktong-sakto sa ganitong uri ng kapaligiran, sa gitna ng rutina at tahimik na pag-asa, kung saan nangyayari ang pinakakahangahangang mga pagtuklas. Dumating ang ikalabinlimang araw ng Agosto, taong 1977. Ang teleskopyong Big Ear ay matiyagang nag-iskan sa kalawakan. Ang napakalaki nitong reflector ay nakatutok sa konstelasyon ng Sagittarius, diretso sa sentro ng ating galaxy, ang Daang Gatas o Milky Way. Hindi nagkataon lang ang pinili nilang direksyon. Naniniwala ang mga astronomo na kung mayroon mang advanced na sibilisasyong umiiral, malamang ay matatagpuan sila sa mas siksik sa bituin na sentral na bahagi ng kalawakan. Nakaautomatiko
ang pagtatrabaho ng teleskopyo at lahat ng masagap nito ay naitatala sa mga perforated tape. Makalipas ang ilang araw, gaya ng dati, umupo si Jerry Ayman sa kanyang lamesa para suriin ang bagong set ng data. Isa-isa niyang tiningnan ang mga printout hanggang sa mapako ang kanyang tingin sa isang partikular na linya sa gitna ng karaniwang kalat ng mabababang reading. Sa kaliwang bahagi ng papel, namumukod tangi ang isang abnormal na sequence ng simbolo. 6 EQUJ5. Agad na naunawaan ni Ehman, isang veteranong researcher, na may nakikita siyang pambihirang pangyayari. Kinuha niya ang pulang bulpen at nilinyahan ang sequence. At sa tabi, sa gilid ng papel, hindi na napigilan ang emosyon, isinulat niya ang nag-iisang salita na magiging bahagi ng kasaysayan ng astronomiya. Wow! Iyon ang sigaw ng damdamin ng siyentista na marahil ay siyang unang nakakita sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ng patunay ng extraterrestrial intelligence. Sa sandaling iyon, hindi pa niya alam ang lahat ng detalye. Ngunit sinasabi ng kanyang intuisyon, hindi ito interference, hindi ito malfunction ng kagamitan, at hindi ito natural na phenomenon. Ito ay isang bagay na ganap na kakaiba, isang bagay na hindi dapat naroon. Ano nga ba talaga ang nakapukaw ng atensyon ni Jerry Eman? Bakit nagdulot ng ganoong klaseng reaksyon ang maikling sequence lang ng mga simbolo? Para maintindihan natin ito, kailangan nating silipin kung paano gumana ang teleskopyong Big Ear. Simple lang ang coding system nito. Sinusukat ang tindi o lakas ng signal gamit ang isang scale. Kapag may space or blanco, ibig sabihin 0 ang intensity. Ang mga numerong 1 hanggang 9 naman, Y19, ay tumutukoy sa pataas na lakas ng signal. Pero kung sobrang lakas na ng signal, ginagamit na ang mga letra ng alpabetong Ingles. Ang A ay katumbas ng 10, ang B sa 11, at tuloy-tuloy pa. Ang sequence na 6EQUJ5 ay naglalarawan ng isang signal na dahan-dahang lumakas, umabot sa rurok nito, at pagkatapos ay humina rin ng dahan-dahan. Ang pinakamataas na halaga na sinisimbolo ng letrang U ay tumutugma sa intensity na 30 or 30 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang background noise ng kalawakan. Ito ay napakalakas at napakalinaw na burst ng signal. Pero ang pinakaimportante rito ay ang tagal nito. Ang buong proseso ay tumagal ng eksaktong 72 segundo. Bakit ito kritikal? Dahil ang teleskopyong Big Ear ay hindi gumagalaw. Ginamit lang nito ang pag-ikot mismo ng daigdig para iskan ang kalawakan. Anumang cosmic source na dumaan sa field of view nito ay dapat maobserbahan sa loob lang ng 72 segundo. Walang labis, walang kulang. Ang wow signal ay perpektong nagkasya sa time frame na ito. Ito ay isang hindi mapapasubaliyang ebidensya na ang source ng signal ay nasa malalim na kalawakan at hindi lang nagmula sa Earth o sa orbit nito. Ang kilos nito ay eksaktong-eksakto sa inaasahang kilos ng isang hypothetical na signal mula sa isang sibilisasyon sa labas ng ating mundo. Pero may isa pang detalye. Marahil ito ang pinakamahalaga na nagpabago sa signal na wow mula sa isang simpleng anomalya at ginawa itong isang tunay na sensasyon. Ito ang frequency o dalas nito. Naitala ng teleskopyo ang biglaang pagsirit ng signal sa 1,420 MHz, 1420 parameter Hz. Sa radio astronomy, ang dalas na ito ay kilala bilang linya ng hydrogen or dalas ng 21 centimeter. Bakit ito napaka-espesyal? Ang hydrogen ang pinakapalasak na elemento sa universo. Ito ang mismong material na bumubuo sa mga bituin, mga kalawakan,
at sa buhay mismo sa paraan na nalalaman natin. Sa 1420 megahertz, ang neutral hydrogen ay naglalabas ng mahina ngunit laganap na radio emission. Noong 1959, 1959, ipinanukala ng mga physicist na sina Philip Morrison at Giuseppe Cocconi na kung ang isang sibilisasyong may angking talino ay magpapadala ng mensahe sa ibang mundo, malaki ang posibilidad na ito ang frequency na kanilang pipiliin. Ito ay parang isang universal na cosmic mailbox, kahon ng sulat sa kalawakan, na madaling maunawaan ng anumang lahi na technologically advanced at pamilyar sa pundasyon ng physics. Ang signal sa frequency na ito ay hindi maglalaho sa pagitan ng mga bituin at madali itong makikilala mula sa ingay, noise, ng karamihan sa mga bituin. Ang pagtuklas ng isang malakas at narrowband na signal, lalo na sa linya ng hydrogen, ay parang paghahanap ng isang bote na may sulat sa isang desyertong isla at nakasulat pa sa isang universal na wika. Napakaganda ng ipagkakapareho, coincidence, na ito para maging aksidente lamang. Ito ang pinakamatibay na ebidensya na ang signal na wow ay nagmula sa gawa ng matalinong sibilisasyon, artificial origin. Pero ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakatanyag na bahagi ng kasaysayang ito, ang code na 6EQUJ5. 6EQUJ5. Hindi lang ito basta-bastang koleksyon ng mga simbolo. Sa totoo lang, ito ay profile ng tindi o lakas ng signal sa paglipas ng panahon na nakatala sa isang napaka-espesipikong format. Bawat 12 segundo, sinusuri ng computer ang datos at nagbibigay ito ng katumbas na simbolo. Sa unang 6 na segundo ng pagmamasid, ang tindi ng signal ay 6. Sa sumunod na 12 segundo, na nangangahulugang 14 na beses itong mas malakas kaysa sa background noise. Pagkatapos, dumating ang rurok, ang Q at U, mga halagang 26 at 30 beses na mas mataas kaysa ingay sa likuran. At paglampas ng rurok, nagsimula na ang pagbaba, ang J at 5. Ang profile na ito, ang dahan-dahang pag-akyat at ang dahan-dahang pagbaba ay perpektong tumugma sa tinatawag na Gaussian curve. Yan mismo ang hugis na dapat mayroon ang signal mula sa isang point source habang dumadaan ito sa beam pattern ng radio telescope. Isipin mo ang sinag ng flashlight na dahan-dahang gumagapang sa pader. Ang bilog ng liwanag ay unti-unting lumilitaw, nagiging mas matingkad, umaabot sa pinakamataas na liwanag sa gitna at pagkatapos ay kumukupas. Eksaktong ganyan ang ikinilos ng wow signal. Ang perpektong hugis na ito ay isa pang matibay na argumento laban sa mga teorya na ito'y galing lang sa ingay sa lupa o kaya'y may sira lang ang equipment. Ang mga pangkaraniwang interference ay kadalasang parang matatalim at magulong pagtalon. Bihira ring makagawa ang sira ng equipment ng ganoong kaganda at symmetrical na profile. Lahat ay nagpapahiwatig na ang pinagmulan ay totoo, malayo, at kumilos ito ayon sa eksaktong prediksyon ng siyensya. Hindi lang ito basta anomalya. Ito ay isang anomalya na may katumpakang nakakakilabot. Matapos mawala ang matinding pagkagulat sa nadiskubre, nagsimula agad ang sunod-sunod at mabilis na pagkilos. Ang unang ginawa ng mga siyentista ay subukang alamin ang eksaktong lokasyon sa kalangitan kung saan nagmula ang signal. Batay sa datos mula sa malaking tainga o big ear, nagawa nilang paliitin ang search area sa dalawang maliliit na bahagi lang ng konstelasyong Sagittarius. Ang konstelasyong ito, tulad ng nasabi na natin, ay nakaharap sa sentro ng Milky Way, isang rehiyon na punong-puno ng bituin. Sa simula,
inakala nilang madali lang hanapin ang pinanggalingan nito. Kaya naman, ang mga astronomo sa buong mundo ay agad na itinutok ang kanilang pinakamalalakas na teleskopyo, maging optical man o radyo teleskopyo, sa partikular na bahaging iyon ng kalangitan. Naghahanap sila ng kahit anong kakaiba, isang bituin na may pambihirang katangian, isang posibleng exoplanet o anumang palatandaan na kayang gumawa ng ganoon kalakas at sadyang signal. Subalit, isang malalim na pagkadismaya ang sumalubong sa kanila. Ang kalangitan sa bahaging iyon ay ganap na walang laman. Wala silang nakitang kahit isang maliwanag na bituin o kahit anong kilalang astronomical object na pwedeng magpaliwanag sa pangyayari. Isa lang itong madilim at ordinaryong bahagi ng kalawakan. Ang kawalang laman na ito ay lalo lamang nagdagdag sa misteryo. Kung ito ay signal nga mula sa isang alien civilization, nasaan sila? Sa paligid ng anong bituin umiikot ang kanilang planeta? O baka naman, ito ay nagmula sa isang dambuhalang interstellar spacecraft na dumaan lang. Ang kawalan ng malinaw na pinagmulan ay nagpabago sa misteryo bilang isang komplikadong palaisipan. Ang signal ay tila nagmula sa wala at naglaho rin ng walang bakas. Nag-iwan lang ito ng 72 segundo ng datos at isang salita na isinulat gamit ang pulang panulat. Kaagad, pagkatapos madiskubre ang anomalya, desperadong sinikap ni na Jerry Eman at ng kanyang mga kasamahan na muling masagap ang mahiwagang signal. Alam nilang kung ito'y tunay na kontak, posibleng maulit pa ito. Sa loob ng ilang buwan, halos hindi na inalis ang focus ng Big Ear sa partikular na bahagi ng kalangitan na iyon sa Sagittarius constellation. Pinakinggan ng mga astronomo ang katahimikan ng kalawakan ng may tindi at pag-aabang na hindi pa nararanasan ng SETI project. Bawat kaluskos, bawat biglang pagtaas ng background noise, nagpapabilis ng tibok ng kanilang puso. Pero ang cosmos ay nanahimik. Ang signal na wow ay hindi na umulit, hindi kinabukasan, hindi makalipas ang isang linggo, at hindi rin makalipas ang isang buwan. Ang katahimikang ito ay nakakabingi. Nagbigay ito ng maraming katanungan. Kung ito'y isang sadyang mensahe, bakit isang beses lang ipinadala? Posible bang isa lang itong beacon na gumagana lang sa napakahabang pagitan? O baka nasira lang ang transmitter pagkatapos itong ipadala? O baka naman hindi talaga ito mensahe para sa atin? Baka nagkataon lang na nasagap natin ang isang bahagi ng usapan ng iba, parang isang interstellar facts na dumaan lang sa tabi ng daigdig. Daan-daang siyentista sa buong mundo ang nagtangkang muling mahuli ang signal na ito ng mahigit 100 beses gamit ang mas malalakas at mas sensitibong teleskopyo kaysa sa Big Ear. Pero lahat ng kanilang pagsubok ay nabigo. Ang wow signal ay naging isang multo sa kalawakan, isang natatanging pangyayari na naitala minsan lang at hindi na kailanman na ulit. Lumipas ang mga taon at pagkatapos ay mga dekada. Ang wow signal mula sa pagiging sensasyon sa agham ay unti-unting naging isang alamat, tila isang banal na kupita para sa mga mahilig sa paghahanap ng mga sibilisasyon sa labas ng mundo. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at kasabay nito, simbolo rin ng matinding pag-iisa sa kalawakan. Sa mga siyentipikong lupon, ito ay iginagalang, ngunit may malaking pagdududa dahil hindi na ito nasundan pa. Naging imposibleng pag-aralan ito ng lubusan. Hindi ka maaaring bumuo ng teorya batay lamang sa isang pangyayari, gaano man ito kainteresante. Ang wow signal ay naging klasikong halimbawa ng isang resultang di mauulit, isang bangungot para sa bawat siyentista. Gayunpaman, patuloy itong gumigising sa ating isipan.
Sinulatan ito ng mga aklat at ginawan ng mga dokumentaryo. Ito ay naging mahalagang bahagi ng talakayan tungkol sa Fermi Paradox. Ang tanong na kung ang universo ay puno ng may isip na buhay, nasaan na silang lahat? Ang wow! Signal ay tila nag-iisang malabong sagot sa tanong na iyon. Nandito kami, ngunit hindi nyo na kami maririnig. Ito ay nakabitin sa hangin bilang isang tahimik na paninisi na nagpapaalala kung gaano kaliit ang alam natin tungkol sa universo at kung gaano kalaki ang maaaring maging agwat hindi lamang sa espasyo kundi pati na rin sa panahon. Siguro, ang sibilisasyong nagpadala ng signal ay matagal nang nawala at ang nahuli lang natin ay ang huling alingawngaw ng kanilang pag-iral na umabot sa atin mula sa kailaliman ng mga siglo. Siyempre, mga praktikal na tao ang mga siyentista, kaya hindi nila pwedeng basta na lang ipaubaya ang wow signal sa kategoryang di maipaliwanag. Mula pa lang sa simula, sinubukan na nilang bigyan ito ng mas pangkaraniwan o makamundong paliwanag. Ang unang kinutuban nila ay ang bersyon na ito'y radio interference lang. Posible bang galing ito sa lumilipad na eroplano, military satellite, o kaya naman ay mula sa lupa na biglang nag-reflect sa kung anong space debris at pumunta sa teleskopyo? Talagang seryoso nilang inusisa itong teorya, pero mabilis itong nawalang saysay. Una, ang 1420, 1420 megahertz na frequency ay protektado. May mahigpit na kasunduan sa buong mundo na nagbabawal gamitin ang frequency na ito para sa anumang transmitter sa lupa, lalo na para hindi makaistorbo sa mga radio astronomer. Ang posibilidad na may lumabag sa pagbabawal na ito at gumawa pa ng signal na perpektong nag-imitate ng cosmic source ay halos wala. Pangalawa, ang Big Ear Telescope ay may dalawang receiver na nag-i-scan sa kalangitan ng may maliit na pagitan. Ang wow signal ay na-detect lang ng isa sa kanila. Ang pangalawa na dapat sanay makakita rin ito pagkatapos ng 3 minuto ay walang nahuli. Kahit na nagdulot ito ng pagdududa noong una, naunawaan kalaunan ng mga siyentista. Ito pala ang patunay na ang transmitter ay pinatay o lumipat ng posisyon sa loob ng 3 minutong iyon. Perpekto itong tugma sa ideya ng isang beses at maikling mensahe. Kaya naman, isa-isang nabaliwala ang mga simpleng paliwanag na nag-iwan sa misteryo na mas lalo pang lumalim sa loob ng halos 40 taon na natiling buo at hindi masagot ang misteryo ng wow signal. Walang kahit isa sa mga ipinanukalang teorya ang lubos na makapagpaliwanag sa lahat ng kakaibang katangian nito. Ngunit, noong 2016, 2016, may lumabas na bagong teorya, isang bagay na talagang hindi inaasahan, na tila magtatapos na sa kwentong ito. Iminungkahi ng astronomong si Antonio Paris mula sa St. Petersburg College sa Estados Unidos na ang pinagmula ng signal ay hindi galing sa alien intelligence, kundi sa isang kometa. Sa unang tingin, napaka-absurdo ng ideyang ito. Ang mga kometa ay tila mga maruruming bola ng yelo lamang o yelo na naiwan mula pa noong nabuo ang solar system. Paanong makakabuo ang mga ito ng malakas na radio signal? Ngunit iginiit ni Paris, posible raw. Ipinaliwanag niya, kapag lumalapit ang kometa sa araw, nagsisimulang mag-evaporate ang yelo sa ibabaw nito na lumilikha ng malaking ulap ng gas sa paligid nito. Ang ulap na ito, o tinatawag na coma, ay pangunahing binubuo ng tubig. Sa ilalim ng solar radiation, nahahati ito sa hidroheno at hydroxyl. At dito na magiging interesante ang lahat. Ang ulap ng neutral hidroheno na nakapalibot sa kometa ay kayang mag-emit ng radio waves
sa eksaktong frequency na 1,420, 1,420 megahertz. Ang teorya ni Paris ay nagsasabing noong Agosto 1977 may hindi pa natutukoy na kometa ang nagkataong napadaan sa tanaw ng Big Ear Telescope at naitala ng teleskopyo ang radiation mula sa hidrogeno cloud nito. Ipinaliwanag nito ang frequency at kung bakit nanggaling ang signal sa isang walang laman na rehiyon ng kalawakan dahil ang mga kometa ay malabo at mahirap mapansin. Ang teorya ni Antonio Paris ay matapang at kaakit-akit, ngunit wala pa itong sapat na patunay. Para mapatunayan o mapasubalian ito, kailangan niyang hanapin ang mga suspect, mga kometa na posibleng nasa tamang bahagi ng kalangitan sa eksaktong oras. Hinalungkat ni Paris ang mga astronomical archives at nakita niya ang dalawang kandidato, mga kometa na may simpleng pangalang 266P/Christensen at 335P/Gibbs. Ang mga kometang ito ay nadiskubre ng matagal na noong early 2000s, kaya noong 1977 wala pang nakakakilala sa kanila. Matapos niyang kalkulahin ang kanilang orbit pabalik sa nakaraan, natuklasan ni Paris na isa sa kanila o baka pareho pa nga ay posibleng nakita ng Big Ear, ang sikat na radio telescope noong Agosto 15, 1977. Para itong isang malaking tagumpay. Tila ba malapit ng malutas ang isa sa pinakamalaking misteryo ng ika-20 siglo. Nagkaroon ng plano si Paris. Nagpasya siyang hintayin ang pagbalik ng mga kometang ito sa loob ng solar system, itutok ang radio telescope sa kanila at tingnan kung naglalabas sila ng signal sa dalas na 1,420 megahertz. Ito ang magiging mapagpasyang eksperimento. Kung makukuha niya ang signal na katulad ng wow mula sa isa sa mga kometang ito, tuluyan ng mabubunyag ang misteryo. Ang komunidad ng agham ay nag-abang. Marami ang nag-alinlangan. Ngunit ang mismong ideya ay napakaganda na halos lahat ay umasa na sana ito ang katotohanan. Noong Enero 2017, isinagawa ni Antonio Paris ang kanyang mapagpasyang eksperimento. Ginamit niya ang isang 10 metrong radio telescope para obserbahan ang kometang 266P Christensen habang dumadaan ito sa mismong bahagi ng kalangitan kung saan nagmula ang wow signal at nagtagumpay siyang makita ang radio emission sa frequency na 1420 megahertz. Agad-agad namang naglabas ng artikulo si Paris kung saan iginiit niya na nalutas na ang misteryo ng wow signal. Mabilis na kumalat ang balita sa mga pandaigdigang media. Sumisigaw ang mga headline. Nalutas na ang misteryo ng siglo. Ang wow signal ay kometa lang pala. Subalit, sinalubong ng scientific community ang balitang ito ng may pag-aalinlangan. Ang ibang radio astronomers, matapos pag-aralan ang pag-aaral ni Paris, ay nagturo ng ilang seryosong pagkukulang. Una sa lahat, ang signal na na-detect niya mula sa kometa ay libu-libong beses na mas mahina kumpara sa orihinal na wow signal. Para makagawa ng ganoong kalakas na pagsabog ang kometa, ang hydrogen cloud nito ay kailangang maging napakalaki at napakakapal na hindi kapanipaniwala. Pangalawa, binanggit ng mga kritiko na kung tama ang comet hypothesis, ang Big Ear Telescope na nag-scan sa kalangitan sa loob ng ilang dekada ay dapat na regular na nakakita ng mga katulad na signal mula sa mga kometa. Ngunit ang wow signal ay iisa lang. At panghuli, ang pinakamahalagang argumento laban dito ay ito. Ang wow signal ay narrow band. Ibig sabihin, ang lahat ng enerhiya nito ay nakatuon sa isang napakakitid na frequency range. Ang mga natural na pinagmulan tulad ng hydrogen cloud sa paligid ng mga kometa ay nag-i-emit sa mas malawak na range. Ang
narrowband quality na ito ang pangunahing palatandaan ng artificial origin. Kaya, bagamat mukhang maganda ang comet hypothesis, hindi ito pumasa sa pagsusuri. Ang misteryo ng wow signal ay nananatiling hindi pa rin nalulutas. Habang abala ang ilang siyentista sa pagpapaliwanag ng wow signal gamit ang mga kometa, may isa namang bagong misteryo ang umusbong sa larangan ng radio astronomy, ang fast radio bursts or FRB. Ang mga signal na ito ay unang natuklasan noong 2007 at may pagkakahawig sila sa wow signal. Napakalakas din ng mga ito, ngunit napakaikli ng kanilang tagal. Mga pagbuga ng radio emission na nagmumula sa malayong kalawakan. Ilang millisecond lang ang tinatagal ng FRB, pero sa maikling panahong iyon, naglalabas sila ng enerhiya na katumbas ng enerhiya na ibinubuga ng araw sa loob ng ilang araw. Ang pinagmula ng mga fast radio bursts na ito ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng modernong astrophysics. Iba't ibang cosmic objects ang pinaghihinalaang pinagmumulan nito, mula sa pagsasanib ng neutron stars at black holes hanggang sa aktibidad ng mga exotic magnetars, mga neutron star na may sobrang lakas na magnetic field. Kaya naman, may lumabas na isang matinding hinuha. Paano kung ang wow signal ay, sa katunayan, ang kauna-unahang naitalang fast radio burst sa kasaysayan? Noong 1977, hindi pa kasi alam ng mga astronomer ang tungkol sa ganitong uri ng phenomena. Kaya inakala nilang ito ay isang bagay na napaka-unique. Ang ideyang ito ay talagang kaakit-akit dahil nagbibigay ito ng natural na paliwanag sa lakas at sa pagiging one-time event ng wow signal, kahit pa ang dahilan ay napaka-exotic. Ang hinuha na ang wow signal ay maaaring isang fast radio burst, FRB, ay karapat dapat pag-aralan ng seryoso. Ikumpara natin ang dalawang pinomenang ito. Kitang-kita ang pagkakatulad. Pareho silang malakas, maikli, at misteryosong radio signal na nagmumula sa kailaliman ng kalawakan. Nagmumula sila sa iba't ibang direksyon sa kalangitan at kadalasan ay hindi nauulit. Bagamat may mga FRB na natuklasang umuulit din kalaunan. Ito sana ang magpapaliwanag kung bakit isang beses lang naitala ang wow signal. Gayunpaman, kapag mas sinuri natin ito, lumilitaw ang malalaking pagkakaiba. Ang pangunahin dito ay ang frequency. Karamihan sa mga naitalang fast radio burst ay naobserbahan sa mas mataas na frequency kaysa sa 14 to 20 megahertz. Ang mga signal na kasing baba ng frequency ng wow ay napakabihira. Ang pangalawang pagkakaiba ay ang duration o tagal. Ang typical na FRB ay tumatagal lang ng ilang millisecond, samantalang ang wow ay tumagal ng 72 segundo. Siyempre, ang tagal na ito ay maaaring ipaliwanag ng mga katangian ng teleskopyo na big ear na parang pinahaba o hinati ang maikling signal sa paglipas ng oras. Ngunit ang pinakapundamental na pagkakaiba, tulad ng kaso sa mga kometa, ay ang bandwidth, lapad ng banda. Ang mga fast radio burst, bagamat malalakas, ay medyo wideband o malawak ang banda. Ang wow signal naman ay anomalously narrowband o abnormal na makitid ang banda. Ang katangiang ito ang dahilan kung bakit ito tila isang artipisyal na signal at naiiba sa lahat ng kilalang natural na pinomena, kabilang ang FRB. Kaya naman, kahit hindi man tuluyang binalewala ang hinuha na ito, hindi pa rin ito nakapagbigay ng tiyak at pangwakas na sagot. At ngayon, narating na natin ang pinakatuktok ng ating kwento, ang sandaling muling nagpausap sa buong mundo tungkol sa contact. 40 taon na ang lumipas matapos matuklasan ang misteryosong
wow, signal. Talaga namang malaki na ang inunlad ng siyensya. Ang dating proyektong SETI ay nag-iba ng anyo, naging isang pandaigdigang inisyatiba, ang Breakthrough Listen, na pinopondohan ng bilyonaryong si Yuri Milner. Nasa kamay na ng mga siyentista ang pinakamalalakas na teleskopyo sa planeta na kayang iskan ang kalangitan ng may bilis at sensitibidad na hindi pa nasasaksihan noon. At noong taong 2019, habang nagmamasid sila sa pinakamalapit na bituin sa atin, ang Proxima Centauri, gamit ang Parkes Radio Telescope sa Australia, may nangyaring talagang di ka pani-paniwala. Habang sinusuri ng Breakthrough Listen Team ang mga datos, nakakita sila ng isang kakaibang signal. Napakahina nito, ngunit taglay nito ang lahat ng katangian na hinahanap ng mga siyentista sa loob ng maraming dekada. Ito ay narrowband, tulad ng wow signal. Nagmula ito sa isang tiyak na sistema ng bituin kung saan alam nilang mayroon kahit isang planetang nasa habitable zone. At ang pinaka nakakaintriga, dahan-dahan itong gumagalaw o nagdridrift ang frequency nito. Ang pagdridrift na ito ay posibleng dulot ng paggalaw ng mismong planeta kung saan ito ipinadala. Binansagan ang signal na BLC-1, maiksi para sa Breakthrough Listen Candidate 4. Nagkagulo ang komunidad ng agham. Hindi nagtagal at kumalat ang balita sa media. Mukhang ito na nga ang matagal nang hinihintay ng lahat. Bagamat hindi ito direktang pag-ulit ng wow signal, maituturing itong tagapagmana nito, isang signal na may kaparehong nakakaakit na katangian. Kaya ba, pagkatapos ng 40 taon ng katahimikan, muling nagpasya ang kalawakan na makipag-usap. Paghambingin natin ang dalawang misteryosong signal na ito, ang maalamat na wow signal noong 1977 at ang bago nating kandidato, ang BLC-1. Ang kanilang mga pagkakatulad ay talagang kapansin-pansin at nagbigay ito ng dahilan para sa maingat na optimismo. Parehong narrowband ang mga signal na ito, isang pangunahing palatandaan ng pinagmulang artipisyal. Ang natural na prosesong astropisikal ay karaniwang naglalabas ng enerhiya sa malawak na spectrum ng frequency. Samantala, ang teknolohiya ay kayang ikonsentra ang buong lakas sa isang napakakitid na banda para madaling maiba ang signal sa background noise. Pangalawa, parehong walang malinaw na paliwanag ang mga signal na ito mula sa kalikasan. Hindi sila katulad ng emisyon mula sa mga pulsar, hindi rin katulad ng mga kwasar, at wala ring koneksyon sa anumang kilalang za ng mga cosmic object na alam ng mga astronomo. Pero mayroon ding malalaking pagkakaiba. Ang wow signal ay sobrang lakas, 30 beses itong mas malakas kaysa sa background. Samantala, ang BLC-1 ay napakahina, halos hindi na ma-detect. Ang wow ay nagmula sa isang blangkong rehiyon ng kalawakan, habang ang BLC-1 naman ay malinaw na konektado sa pinakamalapit nating star system, ang Proxima Centauri. At ang pinakahuli at pinakakawili-wiling pagkakaiba, ang frequency drift. Ang wow ay matatag, walang frequency drift. Ngunit ang frequency ng BLC-1 ay dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na tumataas. Nakakagulat man, ang frequency drift na ito ay mas matibay pang ang argumento para sa artipisyal na pinagmulan kumpara sa katatagan ng wow. Maaari itong magpahiwatig na gumagalaw ang pinagmulan ng signal kaugnay sa Earth. Halimbawa, umiikot ito sa ibabaw ng isang planeta. Dahil sa lahat ng ito, ang BLC-1 ang naging pinakamapangakong kandidato para sa signal mula sa extraterrestrial civilization sa buong kasaysayan ng ating pagmamasid. Batid ng breakthrough. Listen team, ang bigat ng kanilang responsibilidad. Hindi sila pwedeng magkamali. Bago sila maglabas ng anumang malaking pahayag, kailangan muna nilang magsagawa ng pinakamahigpit
na imbestigasyon at tuluyang alisin ang lahat ng posibleng pinagmula ng ingay na galing sa Earth. Ang trabahong ito ay parang pagiging isang detektib. Sinimula ng mga siyentista ang sistematikong pag-iisa-isa ng lahat ng opsyon. Posible bang galing ito sa isa sa libu-libong satellite na umiikot sa Earth? Sinuri nila ang mga katalogo ng lahat ng kilalang satellite, pero wala ni isa ang nasa tamang lokasyon, sa tamang oras, at nagtatransmit sa kinakailangang frequency. Baka naman dumaan lang na eroplano. Hindi rin, dahil hindi tugma ang trajectory at ang mga katangian ng signal. Baka naman ito ay interference lang mula sa kagamitan sa lupa, malapit sa observatory, gaya halimbawa ng microwave oven or mobile phone. May mga ganyan na talagang insidente sa kasaysayan ng radio astronomy. Sinuri ng mga siyentista ang data mula sa ibang teleskopyo na nagmamasid din sa Proxima Centauri noong panahong iyon, pero mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung totoo ang signal, dapat ay nakita rin nila ito. Pero tahimik ang ibang mga teleskopyo. Ito ay isang nakakabahalang senyales na dead end ang investigasyon. Ang signal ay naitala lamang ng Parkes Telescope at tanging noong nakatutok lang ito sa Proxima Centauri. Lumilitaw ito at naglalaho kasama ng bituin. Para itong isang perpektong ghost signal na umaakit at nanunukso sa mga siyentista, pero ayaw namang magpahuli. Matapos ang ilang buwan ng masusing paghahanap, nang halos sumuko na ang lahat, nagdesisyon ang pangkat ng mga mananaliksik na mag-imbestiga pa sa mas detalyadong paraan. Sinimulan nilang suriin hindi lang ang pangunahing datos ng pagmamasid, kundi pati na rin ang mga lumang talaan na nakuha sa parehong panahon, kahit pa nakatutok ang teleskopyo sa ibang bahagi ng kalawakan. At dito na sila nakakita ng breakthrough or pambihirang tuklas na sa kasamaang palad ay nauwi lang sa pagkadismaya. Nakita nila ang marami pang ibang signal na halos kamukhang-kamukha ng BLC-1 na itala pa noong ang teleskopyo ay nakatutok sa iba't ibang direksyon. Napakahina ng mga signal na ito, kaya hindi agad napansin. Subalit nang suriin ng mas detalyado, ang istruktura nila ay eksaktong katulad ng BLC-1. Naglinaw na ang pinagmulan ng signal ay walang koneksyon sa Proxima Centauri. Ito pala ay galing lamang sa mga radio interference dito sa mundo. Ngunit saan nanggaling ang mga ito? Pagkatapos ng mahabang paghahanap, natukoy din ang pinagmulan. Ito ay isang sirasirang kagamitang elektroniko, malamang isang digital frequency generator na nakapwesto lang malapit sa mismong obserbatoryo. Ang aparato na ito ang gumagawa ng serye ng mahihina pero regular na radio signal sa magkakalapit na frequency. Nang itutok ang teleskopyo sa Proxima Centauri, nagkataon namang ang isa sa mga harmonic signal na ito ay pumasok sa observation band at lumakas na lumikha ng ilusyon na ito ay tunay na signal mula sa kalawakan. Ang pagbabago-bago ng frequency drift ay madali ring ipaliwanag. Dulot ito ng pag-init at paglamig ng sirang aparato. Ang pinakamalaking pag-asa sa mga nakaraang taon ay lumabas na isa lang palang simpleng technical malfunction. Nalutas na ang hiwaga ng BLC-1 at hindi ito gawa ng anumang alien intelligence. Bagamat nakakadismaya ang kwento ng BLC-1 signal, napakalaking tulong nito sa proyektong SETI. Nagsilbi itong isang malaking paghahanda or general rehearsal sakaling makahagip tayo ng tunay na signal. Una, naitama at napino nito ang ating pamamaraan sa pag-iimbestiga ng mga signal na kailangang suriin. Mayroon na ngayong malinaw na protocol ang mga siyentista kung paano ihihiwalay ang tunay na signal mula sa mga nakakalito
at mapandayang ingay na galing lamang sa ating planeta. Napakahalaga ng karanasang ito. Pangalawa, ipinakita ng insidenteng ito kung gaano nakasensitibo ang ating mga kagamitan. Natuto tayong sumalo ng napakahihinang signal na nangangahulugang patuloy na tumataas ang ating pagkakataong makarinig ng isang bagay na tunay at kakaiba. Pangatlo, nagbigay ito ng ebidensya sa integridad at pagiging tapat ng prosesong siyentipiko. Ang grupo ng Breakthrough Listen ay hindi nagtago ng kanilang pagkakamali. Naglabas sila ng detalyadong ulat ng kanilang investigasyon. Ipinakita sa buong mundo kung paano gumagana ang siyensya sa pamamagitan ng hinuha, pagsubok at sa pamamagitan din ng pagkakamali. Pero ang pinakaimportante, dahil sa kwento ng BLC-1, napilitan ang mga siyentista na balikan at pag-aralan ang matagal ng misteryo ng signal na wow. Ang BLC-1 kasi, nakamukhang kamukha ng isang artificial na signal, ay natuklasang may paliwanag lang na galing sa lupa. Subalit ang wow signal, wala. Sa loob ng 40 taon, wala pa ring nakakapagbigay ng matibay na teorya tungkol sa pinagmulan nito na kayang ipaliwanag ang lahat ng katangian niya. At ngayon, matapos mabunyag na walang saysay ang nakababatang kapatid nitong BLC-1, lalo pang nag-iisang tumitingkad ang hiwaga at pagiging natatangi ng orihinal na signal na wow. Nananatili itong walang katulad, hindi pa rin maipaliwanag. Kaya, balik tayo sa simula. Doon sa printout na may bilog na salitang wow. Lahat ng pagtatangka na ipaliwanag ito gamit ang natural na pinagmulan, tulad ng pagtalbog ng signal mula sa mundo, o paglabas ng enerhiya mula sa kometa, o isang uri ng fast radio burst, FRB, ay pawang hindi sapat at hindi nakakumbinsi. Bawat isa sa mga teoryang ito ay bumabangga sa natatanging katangian ng signal. Ang perpektong hugis, Gaussian nito, ang tagal nitong 72 segundo, ang hindi kapani-paniwalang lakas nito, at higit sa lahat, ang kakaiba nitong makitid na banda sa Dallas frequency ng hydrogen na sagrado para sa SETI. Kaya ano ang natitira sa atin? Ang tanging natitira ay isang hinuha na nakakapigil hininga. Ang hinuha na ito ay gawa ng artipisyal na pinagmulan. Sandali nating isipin na ito ay totoo. Ano nga ba talaga ang naitala natin? Ito ba ay isang sinadyang signal na ipinadala para mismo sa atin patungo sa solar system? Mukhang malabong mangyari iyon dahil walang sino man ang makakaalam na sa mismong sandaling iyon may sibilisasyon na kayang tumanggap nito sa ikatlong planeta. Sa halip, kung ito man ay gawa ng iba, malamang na ito ay isang uri ng parola, beacon, isang napakalakas na transmitter na paulit-ulit na nagpapadala ng simpleng signal sa isang direksyon upang ipaalam lang ang kanilang presensya. O kaya naman, baka nahuli natin ang sinag mula sa isang malakas na radar na ginagamit ng ibang sibilisasyon para sa pag-navigate o sa pag-aaral ng interstellar medium, ang espasyo sa pagitan ng mga bituin. May isa pang bersyon, maaaring nasaksihan natin ang pagtagas ng enerhiya mula sa makina ng isang starship na gumagamit ng teknolohiyang hindi natin pa naiintindihan. Marami pang posibleng opsyon at lahat sila ay parang hinango sa science fiction. Ngunit hanggat wala tayong mas matibay na paliwanag, hindi natin maaaring baliwalain ang hinuha na ito. Ang misteryo ng wow signal ay may direktang kaugnayan sa isa sa pinakaugat na problema ng modernong agham, ang Fermi Paradox. Ang paradox na ito na binalangkas ng pisikong si Enrico Fermi noong kalagitnaan pa ng ika-20 siglo ay napakasimple. Nasaan na sila? Ang ating galaksiyang Milky Way
ay nagtataglay ng daan-daang bilyong bituin. Marami sa mga ito, malamang ay may mga planeta. Ang ilan sa mga planetang ito ay dapat nakahawig ng daigdig. Posibleng sumibol ang buhay sa bahagi ng mga ito. At ang ilang porsyento ng buhay na ito ay maaaring naging sibilisasyong matalino at teknolohikal. Kung isa sa alang-alang ang edad ng universo, may bilyon-bilyong taon ang mga sibilisasyong ito para umunlad at kumalat sa buong galaksya. Kaya, bakit wala tayong nakikitang anumang bakas nila? Walang mga probe, walang mga artipakti, o kahit anong radio signal. Ang nakabibinging katahimikan na ito ng universo ay tinatawag na ang dakilang katahimikan, the Great Silence. At sa gitna ng matinding katahimikan na ito, ang wow signal ay parang isang natatangi, maikli, at hindi gaanong malinaw na sigaw. Hindi nito nilulutas ang Fermi Paradox, bagkus, lalo pa nitong pinatitindi ang misteryo. Tila sinasabi nito sa atin na mayroong talagang naroon o kahit papaano ay naroon noon. Ngunit bakit sila tahimik ngayon? Siguro may mga sibilisasyon, ngunit bihira lamang sila at pinaghihiwalay ng mga distansyang hindi natin kayang lampasan? O baka naman ayaw nilang makipag-ugnayan dahil sa pag-aalala sa kanilang kaligtasan? O kaya naman ay panandalian lamang silang nabubuhay, mabilis na nawawasak sa sarili dahil sa mga digmaang nukleyar o mga kalamidad sa ekolohiya. Ang wow signal ay hindi nagbibigay ng kasagutan. Ito ay nagdudulot lamang ng bago at mas nakakabahalang mga tanong upang magkaroon tayo ng sistema sa pagtaya sa ating pagkakataong makatagpo ng katalinuhan mula sa labas ng mundo. Iniharap ng astronomong si Frank Drake ang kanyang sikat na formula noong 1960 na kilala bilang Drake Equation. Ang pormulang ito ay hindi nagbibigay ng eksaktong sagot, kundi isa itong instrumento para sa mas malalim na pag-iisip. Binubuo ito ng 7 salik, multipliers, na kapag pinagsama-sama ay dapat magbigay sa atin ng bilang ng mga matatalinong sibilisasyon sa ating galaksya na may kakayahang makipag-ugnayan. Kasama sa mga salik na ito ang bilis ng pagbuo ng mga bituin, ang bahagi ng mga bituin na may planetang umiikot sa kanila, ang bilang ng mga planeta na nasa habitable zone o zonang pwedeng tirhan, ang porsyento ng mga planetang umuusbong ang buhay, at marami pang iba. Karamihan sa mga parameter na ito ay kaya na nating tantiyahin ngayon ng may tiyak na katumpakan dahil sa mga makabagong teleskopyo. Ngunit ang huling salik at pinakamahalaga na kinakatawan ng letrang L ay ang tinatayang haba ng buhay ng isang sibilisasyon. At dito tayo pumapasok sa larangan ng puro hulaan. Gaano katagal nabubuhay ang isang sibilisasyong may teknolohiya? 100 taon? 1,000? 1,000,000? Wala tayong alam dahil isa lang ang ating halimbawa, ang atin mismo. At ang ating teknolohikal na kapanahunan ay hindi pa umaabot sa 100 taon. Ang signal na wow ay may kawili-wiling papel sa konteksto ng pormulang ito. Kung totoo man ang signal na iyon, nangangahulugan itong hindi zero ang halaga ng L. May isang sibilisasyong nagtagal ng sapat para makapagpatayo ng malakas na transmitter. Ngunit ang katotohanang minsan lang natin itong narinig ay maaaring nagpapahiwatig na ang halaga ng L ay napakaliit. Posible na ang mga sibilisasyon ay parang mga posporo na biglang nagliliyab sa dilim at mabilis ding namamatay. Simula pa noong 1977, talagang nag-iba ang takbo ng teknolohiya pagdating sa paghahanap ng mga senyales mula sa labas ng ating mundo. Kung ang dating Big Ear ay isa lamang malaki at literal na binging tenga na nakakarinig lang ng isang channel
Sa isang pagkakataon, ang modernong sistema ng SETI ngayon ay maituturing ng mga tunay na digital network. Kaya nitong sabay-sabay na suriin ang bilyon-bilyong channel. Ang proyektong Breakthrough Listen na napag-usapan na natin ay gumagamit ng pinakamalalaking radio telescope sa mundo tulad ng Green Bank sa United States at Parkes sa Australia. Ang dami ng datos na nakokolekta nila sa loob lamang ng isang araw ay mas malaki pa kaysa sa kabuuang datos na nakolekta ng lahat ng nakaraang SETI projects sa loob ng 50 taon. Upang masuri ang malalaking kumpol ng impormasyong ito, ginagamit ang pinakamodernong algorithms at artificial intelligence or AI. Ang mga neural network ay sinasanay na kilalanin ang mga posibleng gawa-gawang senyales sa gitna ng trilyon-trilyong bytes ng space noise at matukoy ang mga anomalya na madaling malampasan o hindi makita ng mata ng tao. Bukod pa rito, nagbago na rin ang estratehiya ng paghahanap. Dati basta na lang bulag na nag-iiskan sa kalangitan ang mga siyentista. Ngayon, sadyang tinututukan na nila ang libu-libong pinakamalapit na bituin sa atin, lalo na ang mga may exoplanet na kamukha ng Earth. Ang posibilidad ng tagumpay ngayon ay hindi na maihahambing sa panahon ni Jerry Aman. Pero sa kabila ng lahat ng modernong tagumpay na ito, ang wow signal pa rin ang nananatiling pinakamalakas na kandidato para sa isang posibleng kontak sa buong kasaysayan ng paghahanap. Ipinapakita lang nito kung gaano kadalang at kung gaano kabilis ding lumipas ang mga ganitong uri ng pangyayari. Sa pagtingin natin sa hinaharap, sigurado tayong mas lalawak pa ang ating kakayahan na makinig sa kalawakan. May ilang malalaking proyekto or mega projects ang nakikita na nating ilulunsad na tiyak na magpapabago sa buong pamantayan ng paghahanap. Ang pinakapangunahin dito ay ang Dambuhalang Radio Telescope na tinatawag na Square Kilometer Array or SSKA na sabay-sabay na itinatayo ngayon sa South Africa at Australia. Kapag natapos ito, ito ang magiging pinakamalaki at pinakasensitibong teleskopyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang collecting area nito ay aabot sa 1 kilometro kwadrado at makakaya nitong mag-scan ng kalawakan ng 10,000 beses na mas mabilis kumpara sa anumang kagamitan na mayroon tayo ngayon. Sa tulong ng SKA, kaya nating matukoy ang mga signal na kasing lakas ng mga radar na ginagamit sa mga paliparan dito sa daigdig mula sa dos-dosenang mga bituin na pinakamalapit sa atin. Ibig sabihin, kung may gumagamit man ng teknolohiya sa kalawakan na kahit malayo ay kahawig ng atin, tiyak na maririnig natin sila. Hindi lang maghahanap ang SKA ng sadyang ipinadalang mensahe. Kaya rin nitong tuklasin ang aksidenteng radio wave leaks mula sa mga alien na lungsod at teknolohiya katulad ng kung paanong tumatalsik sa kalawakan ang mga radio wave mula sa ating mga TV station at cell site. Posible na ang SKA na mismo ang makahuli muli sa wow signal na matagal nang hindi mahanap o kaya naman ay matagpuan ang marami pang katulad nito na siyang tatapos sa tinatawag nating The Great Silence o ang dakilang katahimikan. Sandali nating iwan ang mundo ng agham at teknolohiya at pag-isipan natin ang mas malalim, pilosopikal na kahulugan ng kwentong ito. Ano ang magiging pagbabago sa sangkatauhan kung makakuha tayo ng di mapagkakailang ebidensya ng pag-iral ng extraterrestrial or alien intelligence? Ang epekto ng pagtuklas na ito ay magiging napakalaki o kolosal at tiyak na yayanig sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Relihiyon, filosofiya, politika at kultura. Ang pagkaalam na hindi tayo nag-iisa sa universo ay maaaring maging pinakamalakas na puwersa upang magkaisa ang sangkatauhan.
Sa harap ng iba o ng mga dayo, ang ating mga pagkakaiba dito sa mundo, nasyonal, lahi o relihiyon, ay baka maging maliliit at hindi na mahalaga. Maaari nitong tapusin ang mga digmaan at alitan dahil mapipilitan tayong makita ang ating sarili bilang iisang uri or species, mga residente ng iisang maliit na planeta. Subalit, sa kabilang panig, maaari rin itong magdulot ng matindi at malalim na existential crisis. Maraming relihiyosong dogma ang pagdududahan, guguho ang ating pagkaunawa sa ating sariling lugar at pagiging natatangi sa buong universo. Ito ay maaaring magbunga ng matinding takot, gulo, at paglitaw ng mga bagong uri ng kulto. Ang kasaysayan ng wow signal ay isang kwento ng balanse sa pagitan ng pag-asa at takot, sa pagitan ng walang hanggang pag-uusisa at panginginig sa harap ng kawalan ng katiyakan. Ito ay isang kwento tungkol sa tanong, handa na ba talaga tayo sa pakikipag-ugnayan o mas gusto nating mamuhay sa isang ilusyon na tayo lang ang nag-iisa sa universo? Kaya, sa madaling sabi, ano ba talaga ang wow signal? Ito ay 72 segundong datos na naitala ng isang lumang radio telescope. Mahigit 40 taon na ang nakalipas. Ito ay isang anomalya na humamon sa lahat ng pagtatangka na ipaliwanag ito. Para itong isang multo sa makina na hanggang ngayon ay nagpapabalisang sa isipan ng mga siyentipiko at mga mapangarapin. Maaaring hindi natin malalaman kailanman ang totoong likas nito. Baka naman ito ay isang napakabihira at kakatuwang kombinasyon lang ng natural na mga salik na hindi pa natin kayang unawain sa kasalukuyan. O baka naman talaga ito ang inaasahan ng lahat, isang maikling kumusta mula sa kalaliman ng kalawakan na narinig natin dahil lang sa purong swerte. Ano man ang sagot, napakalawak ng naging pamana ng wow signal. Ito ang naging pangunahing udyok para sa paglago ng SETI project. Nagbigay inspirasyon ito sa isang henerasyon ng mga siyentipiko, engineer, at ordinaryong taong may hilig sa paghahanap upang hindi tumigil sa pag-uusisa. Ito ay nagsisilbing walang hanggang paalala na ang universo ay punong-puno ng misteryo at ang pinakanakakagulat na mga pagtuklas ay naghihintay sa atin sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ang wow signal ay hindi lang isang simpleng palaisipan. Ito ay simbolo ng pagpupursige ng tao para sa kaalaman. Simbolo ng ating walang sawang pagkauhaw na sumilip sa likod ng abot tanaw at tuklasin kung nag-iisa lang ba tayo sa walang katapusang gabing punong-puno ng bituin. Balikan natin ang konsepto ng pag-uulit. Sa simula pa lang, kinabitan ko na kayo ng intriga dahil sinabi ko na ang isang signal mula sa kalawakan ay naulit 40 taon nang lumipas. Pero gaya ng nalaman natin, ang kwento tungkol sa BLC-1 signal ay isa lang palang false alarm. Isang napakatalinong scientific detective story na may nakakadismaya pero kapaki-pakinabang na katapusan. Ibig sabihin nito, ang orihinal na wow signal ay hindi talaga naulit. Wala nang nakarinig pa ng ganoong klasing signal kahit sa parehong punto o sa iba pang bahagi ng kalawakan. Kaya lalo itong naging kakaiba. Isipin nyo, naglalakad kayo sa gitna ng malawak na disyerto at bigla na lang nakarinig kayo ng isang beses na tunog ng kampana. Sinundan mo ang tunog pero wala kang nakita at hindi mo na ulit narinig. Ano ang iisipin mo? Nagha-hallucinate ka ba? Isa ba itong mirage o na mayroon talagang isang bagay o isang tao roon sa likod ng mga buhangin na pinalampas mo? Ganyan mismo ang sitwasyon ng siyensya ngayon pagdating sa wow, signal. Ito ang nag-iisang tunog ng kampana sa gitna ng katahimikan ng kalawakan. Ang ideya na naulit ito sa katauhan ng BLC-1
ay sumasalamin lamang sa ating desperadong pag-asa, ang kagustuhan natin na maputol na ang katahimikan. Sobra tayong naghahanap ng sagot, kaya handa na tayong tanggapin bilang tugon. Maging ang echo lang ng sarili nating teknolohiya. Ngunit sa ngayon, patuloy na nananahimik ang kosmos, hawak ang pinakamalaking lihim nito. Ngayong patapos na ang ating pagtalakay, muli nating balikan ang mahabang paglalakbay na ating dinaanan. Nagsimula tayo noong taong 1977 sa isang tahimik na obserbatoryo sa Ohio, kung saan may isang siyentista ang naglagay ng simpleng tanda sa gilid ng isang printout, isang tandang nagpabago sa kasaysayan ng paghahanap sa buhay sa labas ng mundo. Sinuri natin ang wow, signal ng detalyado at naunawaan natin ang pagkabukod tangi nito, ang lakas nito, ang frequency, ang perpektong forma at ang misteryosong pinagmulan. Tinalakay natin ang mga dekada ng walang saysay na paghahanap at ang matinding katahimikan. Sinuri natin at isinantabi ang mga pinakapopular na natural na paliwanag, mula sa mga kometa hanggang sa mga kakaiba at exotic na pangyayaring astrophysical. Pagkatapos, tiningnan natin ang kasalukuyan at nasaksihan ang drama sa likod ng candidate signal na BLC-1. Nagbigay ito ng bagong pag-asa, ngunit nagturo sa atin ng mahalagang aral kung gaano kadali tayong malinlang o magkamali. At sa huli, nanatili tayong nakaharap sa orihinal na misteryo na sa loob ng higit 40 taon ay mas lalo lamang lumalim at naging mas mahiwaga. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang simpleng signal. Ito ay tungkol sa limitasyon ng ating kaalaman, tungkol sa kapangyarihan ng scientific method, at tungkol sa walang hanggang tanong ng tao na ipinapadala natin sa madilim na kalangitan. May tao ba dyan? Ano nga ba ang matututunan natin mula sa kwentong ito? Ang pangunahing aral, marahil, ay ito: ang pagtuklas sa katotohanan ay isang mahaba at matinik na paglalakbay, puno ng mga maling liko, mga pagkabulid, at matinding pagkadismaya. Ang agham ay hindi naghahatid ng madalian at simpleng sagot. Hinihingi nito ang mahabang pasensya, lubos na pagiging detalyado, at kahandaang tanggapin ang sariling pagkakamali. Ang kasaysayan ng wow, signal, at ang palpak na pag-uulit nito sa BLC-1 ay isang napakagandang ilustrasyon ng prinsipyong ito. Subalit, mayroon ding ibang konklusyon, isang mas nakaka-inspire. Ito ay ang patuloy tayong maghanap. Ang katotohanang wala pa tayong natutuklasan ay hindi nangangahulugang walang sinuman o anumang naroroon. Napakalawak ng sansinukob at nagsisimula pa lang tayong makinig dito. Ang ating sibilisasyong teknolohikal ay umiiral lamang sa napakaliit na sandali kung susukatin sa pamantayan ng kosmos. Siguro, kailangan lang natin ng mas mahabang panahon o mas pinahusay na mga kagamitan. O baka naman, kailangan nating matutunang hanapin ang isang bagay na ganap na kakaiba na hindi katulad natin. Ang wow signal ay nananatiling tala ng gabay para sa lahat ng umaasa sa posibleng pakikipag-ugnayan. Tila sinasabi nito sa atin, patuloy kang makinig, huwag kang susuko. Maaaring balang araw may marinig kang mas matindi pa sa 72 segundong bulong lamang. Malapit na pong matapos ang ating talakayan ngayong gabi. Tinalakay natin ang isa sa pinakanakakaintrigang misteryo ng modernong agham. Naglakbay tayo sa loob ng ilang dekada, mula sa mga lumang analog printouts hanggang sa pag-aanalisa ng datos gamit ang artificial intelligence. Nakita natin kung paanong ang pag-asa ay nauwi sa pagkadismaya at ang matibay na pananalig ay napalitan ng panibagong mga katanungan. Ang hiwaga ng wow signal ay nananatili pa ring palaisipan. Nakakapanghinayang ito,
Pero kasabay nito, nakakabighani rin dahil habang buhay ang misteryo, buhay din ang ating pangarap. Ang pangarap na balang araw ay makakakuha tayo ng hindi mapagkakailang patunay na hindi tayo nag-iisa, na may iba pang pulo ng kaisipan sa malawak na karagatan ng kalawakan, doon sa kailaliman ng Milky Way. At marahil, sila rin ay nakatingin sa kanilang mga bituin, nakatanaw sa ating malayong araw at nagtatanong ng iisang katanungan. Hayaan nating ang kaisipang ito, itong dakilang hiwaga ng kalawakan, ang umalalay at maghatid sa inyo sa mundo ng panaginip kung saan posible ang lahat, kahit pa ang pakikipag-usap sa mga bituin. Magandang gabi po at naway maging malinaw ang inyong kalangitan. Kaya, ano ba talaga ang resulta ng lahat ng ito? Nandyan pa rin ang natatanging pangyayari noong 1977, isang insidente na hanggang ngayon ay wala pa ring katanggap-tanggap na siyentipikong paliwanag. Ang wow signal ay nananatiling isang matinding anomalya, isang malaking hamon sa kung paano natin nauunawaan ang universo. At nariyan din ang kwento ng di umano'y pag-ulit ng signal na ito, ang insidente ng BLC-1 na sa huli ay napatunayang isang komplikadong radio interference lamang. Ang plot twist na ito ay hindi nagbigay linaw sa lumang misteryo. Bagkus, mas lalo lang nitong binigyang diin ang pagiging pambihira ng orihinal na wow signal. Ipinakita nito kung gaano kadali tayong magpadala sa gusto nating paniwalaan. Pero ipinakita rin nito ang lakas ng scientific method, ang kakayahan nitong ihiwalay ang totoo sa hindi. Kaya, simple lang ang pangunahing konklusyon, ang wow. Signal ay nananatiling nag-iisa at hindi pa rin maipaliwanag. Hindi ito nakakabawas sa halaga nito. Bagkus, mas lalo pa nga itong nagiging mahalaga. Ito ang pamantayan na pagbabatayan ng lahat ng susunod na signal na posibleng makita natin. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras kasama ako sa paglubog natin sa mga misteryo ng kalawakan. Sana ang paglalakbay na ito ay hindi lang nakadagdag sa inyong kaalaman, kundi nakatulong din upang kayo ay makapag-relax at makapaghanda na sa pagtulog. Kung nagustuhan ninyo ang pagtalakay na ito, sana ay suportahan ninyo ang channel. Mag-subscribe, mag-iwan ng like, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang susunod pa nating paglalakbay sa gabi. At ngayon, bago kayo tuluyang makatulog, mayroon lang akong isang tanong para sa inyo. Iwanan ninyo ang inyong sagot sa comment section kapag nagising na kayo. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataong magpadala ng isang mensahe sa kalawakan, natatagal lamang ng 72 segundo at alam ninyong may ibang sibilisasyon na posibleng makarinig nito. Ano ang sasabihin ninyo? Ano ang ipapasa ninyo bilang kinatawan ng buong sangkatauhan? Magandang gabi.